kamusta sa inyong lahat, Kaboss Amo? Welcome back dito sa ating YouTube channel, Nanpro Mechanic. So, ngayon mga Kaboss Amo ay magpapalit po tayo ng oil seal sa front shock ng Mio Sporty natin. Ito po, si RevRev. So, ang ikakabit po natin dyan, Kaboss Amo, ito. Ayan. So, binili ko po ito sa Shopee. So, ilalagay ko na lang po yung link dyan sa description box kung saan ko po siya in order. Dalawa po yan. And so, kung mapapansin nyo po, kaya po dalawa siya. Isa pong dust seal at isa pong oil seal. And pares na po sila. Kasi po, dalawa po yung papalitan natin dito mga Kaboss Amo. So, pare-pares lang po siya ng XRM, Honda Beat, Honda Dash, Mio Sporty, Amore, Salty, tsaka Pino. And magkakaparehas po yan. Bago po natin simulan, Kaboss Amo, ay gusto ko lang po i-shoutout itong mga subscribers natin. Si Wilfredo Salarson, si Switch Ship Motovlog, Rizal Donor, kay Frank Domingo, Negros Beauty, kay James Motovlog, kay Neger Works and Garage, at kay Christian J. Pascual. Yun, salamat sa solid na laging nanonood ng mga video natin. So, umpisa na natin, Kaboss Amo. Ang una pong step, tatanggalin po natin itong harap, front fairings ng Mio Sporty natin. Tapos, tatanggalin din po natin yung gulong. Update ko po kayo mga Kaboss Amo kapag natanggal ko na po yun. So, yan Kaboss Amo. Makikita nyo po, wala na pong front fairings yung Mio Sporty natin. Wala na rin pong gulong yan mga Kaboss Amo. Tapos yung caliper po natin, tinanggal na rin po natin siya dito sa ating front shock. Kasi po, tatanggalin po kasi natin to. So, yun po yung mga kailangan natin tanggalin. So, ito na po sila. Yung gulong natin, tapos mini driving lights. Ayan. So, madali lang naman tanggalin mini driving lights ko kasi may socket siya. Ayan. Tapos, yung kahan natin. So, ngayon naman, Kaboss Amo, ang gagawin naman natin, susubukan natin tanggalin yung lock dito sa ilalim. May lock kasi yan dito eh. So, subukan natin matanggal yan gamit yung allen. Ngayon, pag hindi natin yan natanggal, Kaboss Amo, kailangan natin bunutin yung shock. At dito natin siya, ibabaligtad natin siya, gagamitin natin siya ng impact wrench. Kung hindi pa rin natin matatanggal yung Kaboss Amo, kailangan natin humingi ng tulong sa may mga gamit para matanggal yung tornilyo dito. Okay, so subukan muna natin kung matatanggal natin yung tornilyo dito. Yan. So itong kabila guys, natanggal natin. Pero itong kabila ayaw. Ayaw talaga nito. So ito mga boss, dahil sumama naman yung tornilyo nito, ito muna yung papalitan natin para mapakita ko na sa inyo. Okay guys, so ayan. So tumulo na yung oil sa loob. So mas madali mga Kaboss Amo kapag natanggal nyo agad to. Pag hindi sumama yung nasa loob. Pero pag yun umikot, katulad nitong isa, kailangan meron kayong tools na pinapasok sa loob nito, yung mahaba. So hiram na lang tayo mamaya. Ito muna, palitan muna natin to. So ito Kaboss Amo, pwede na po nating hugutin. So yan mga boss, yung bareta ng ating shock. So punasan natin. Tingnan natin kung ano. Ay, grabe yung tagas niya guys. Pati itong kabila mga Kaboss Amo, tingnan nyo. Ayan. Ito yung tagas niya. Diba? Dugyot. So ito guys, wala pa naman tama yung bareta natin. So pwede pa naman yan. So yan mga Kaboss Amo. Una, tanggalin muna natin yung dust seal natin. So papalitan na rin natin to guys. Yun. To, papalitan natin to. Dust seal. Tapos para matanggal natin to, tanggalin nyo muna yung lock, yung alambre sa loob. May alambre yan sa loob. Tanggalin muna natin yung guys.
Baka tumalsik sa inyo Dahan-dahan lang pagtanggal. Ayan guys, tanggal na natin yung lock. Tapos tatanggalin na natin tong oil seal. So yung iba flat screw ginagamit. Ako ang gamit ko dyan, ito, pantanggal ng gulong. So pakita ko sa inyo. So medyo mahirap siya tanggalin guys kasi kinalawang. Lagyan muna natin ng WD-40. Yan mga boss. Yung pinapahirapan yung sarili nyo. Pagka makalawang, lagyan nyo agad ng WD-40 para di kayo tumagal sa trabaho. Yan. So hintayin lang natin maya-maya. So yan mga boss, medyo malapit na natin matanggal. So kanalawang talaga siya. Yun. Oil seal. So dapat lagay nyo ng basahan dito para hindi magasgasan kapag maarte yung customer. Boss Amo, ganun lang po magtanggal ng oil seal tapos dust seal. So linisan po natin yung loob na ito guys. Linisan natin yan. Tapos lagay na natin yung oil seal natin. So yan guys. Ito na po yung isa nating shock. So ang ginawa ko po dito ng diskarte Boss Amo, tinanggal ko po muna yung takip. Tapos tinapon ko yung langis sa loob. Yan. Kasi mga Boss Amo, hihiram tayo o kaya doon na lang natin ipapatanggal. Kasi kailangan meron tayong isasaksak dito. Parang pang kontra siya para mapihit natin sa ilalim. Pero yung isa natin na shock, okay na siya. So ito na yung isa natin na shock. Yan. So hinugasan ko na yung loob niyan, nilinisan ko na. Ready na natin ilagay. Pati itong gilid guys, nililinisan nyo rin yan. So ready na natin ilagay yung ating mga oil seal. Yan. So lagay muna natin to guys. So mas okay to Boss Amo kapag may kasama na siyang dust seal. Ito po. Para palitan na rin natin ng dust seal. Tapos itong oil seal natin guys. Yan, bago natin ikabit dito yan. Katulad nung lagi kong ginagawa, ina-adjust ko yung spring dito guys. Para sigurado tayo. Ayan. So ito, hanapin nyo yung dulo na ito. May dulo to, ito. Tapos iti-thread nyo lang siya, pasikip. Ayan, konti lang. Para lang medyo sumikip siya. So pagka na-thread nyo na siya Boss Amo, pwede nyo na siyang ibalik. Yun, okay na yun. So ikakabit na natin siya dito guys. Yan yung may yung may parang kanal. Ito yung nasa ilalim. Tapos gamit yung lumang oil seal natin. Ito yung gagamitin natin para malubog yung bagong oil seal. Huwag niyong papakpakin yung oil seal guys. Pwedeng masira yun. So ito guys, ilulubog nyo to yung oil seal natin hanggang sa lumabas yung lagayan ng ating lock. Ayan. So papalubogin pa natin to. So yan Boss Amo. Huwag nyo masyadong ipapapakin yung oil seal guys kasi baka masira siya. So sakto lang. Tapos ito lang dapat yung inyong papakpakin, yung lumang oil seal. Tapos lagay na natin yung lock, yung alambre. So yan mga boss. Tapos ilagay na rin natin yung bagong dust seal natin. Ito.
So ayan mga kaboss amo. Tapos ilagay na natin siya dun. Ilagay na rin natin yung tornilyo dito sa ilalim. So mamaya na natin siya higpitan guys kapag nalagyan na natin ng langis sa loob. Tatanggalin na natin yung shock natin para malagyan natin ng langis. So ayan mga kaboss amo. So bago nyo pala ito tanggalin guys, huwag nyo kalimutan luwagan na yung nasa itaas, itong allen screw na to. So kanina niluwagan ko na yan kaya madali ko na siya matatanggal. Dito kasi natin siya lalagyan ng langis. So ayan mga boss, alalayan nyo siya kapag luluwagan nyo kasi baka tumalsik siya. Ayan, dito natin siya lalagyan ng langis. Ito po yung ating langis na ilalagay dyan mga kaboss amo. Pork oil. Ayan. So ang diskarte dito guys sa paglagay ng pork oil, kailangan dito ilulubog nyo muna to yung bareta. Ayan. Tapos pupunuin natin siya hanggang dito. Ayan. So ganun lang ako maglagay ng langis. Ayun yung sakto. Okay, so lagyan na natin siya guys. Kapag hindi nyo alam yung eksaktong laman ng langis ng shock nyo, ganun lang yung diskarte. Papantayin nyo lang dito kung hanggang saan yung bareta nyo. Tapos dapat nakaangat yung spring. So ibig sabihin hanggang dito yung langis ilalagay natin. Ay, imbudo. Ayan. So yan kaboss amo. So hanggang dito po yung ilalagay yung langis. Yun o. Kung saan yung level ng bareta nyo sa spring. Ayan. So kapag nakalagay nyo na yan, pag napuno nyo na, iaangat nyo na ngayon yung bareta. Ito, angat natin to. Yan. Tapos kaboss amo, pwede na natin ilagay yung takip dito. So yan kaboss amo. So ito mamaya natin ito mahihigpitan kapag nakalagay na dun sa motor natin. Pati yung nasa ilalim.
Alright, so ayan guys. Okay naman yung bounce ng ating shock. So pwede na po natin ito yung kabit. Tapos higpitan na po natin yung ito, mga alin na yan. Pati sa ilalim. Good morning guys. So kung mapapansin nyo po mga kaboss amo, nakabit ko na po yung dalawang shock natin. Ito po. So ito kaboss amo, dito po yung di natin siya natanggal sa ilalim dahil sumasama po yung nasa loob. Kaya po ako na po yung nagpagawa mismo ng DIY na tools. So kailangan nyo po na ito guys kapag magpapalit po kayo ng oil seal para po sigurado, kasi kapag sumama po yung nasa loob na ito, hindi nyo po siya mababaklas. So ito po, explain ko na lang po sa inyo to guys. Hindi ko na po pinakita kung paano ko pinalitan to kasi parehas lang naman ng ginawa natin dito. Parehas lang sila ng procedure. Ganun din yun guys. Ito po yung mga natin, mga pinalitan natin. Yan. So ito yung dust seal tsaka yung oil seal. Yan. So explain ko sa inyo to, yung tools na DIY. So nagpa-welding ako ng bakal. Ayan. Ginawa akong pa-letter T. Ayan, pa-letter T para may kontrahan tayo. Ayan. Tapos yung dulo niya, nagpalagay ako ng tornilyo na may nut. 10mm yung nut. Ayan. So 10mm yan guys, yung size niyan. Ito yung pang kontra sa loob ng shock natin. Ayan. Dito nyo siya ipapasok. Ayan. So ito na lang in-explain ko sa inyo para alam nyo yung kailangan yung ipagawa na tools. Ayan. So yun lang guys. At ito, nakabit na natin yung dalawang shock natin. Ayan. So update ko kayo mga kaboss amo sa mga susunod na araw. So ayan na. Okay na siya. Wala na siyang tagas. Ayan. Diba? Mas maganda kapag malinis. So yung buti sinipag tayo mag-ayos. So ayan mga boss. Dito ko na po tatapusin yung vlog natin. Sana po nakatulong po itong video natin sa inyo mga boss amo. At huwag niyo po kalimutan i-likes, share, and subscribe na rin po kayo kung bago pa lang po kayo dito sa ating channel. So see you sa next vlog mga boss amo. Ingat!